Ayan mga kalingap, ayan mga kamamashi, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Prab. At syempre support din natin Kalingap Edo. Bali ngayon ang papanoorin natin at re-reactionan is itong vlog ni Kalingap Edo doon sa nangyaring emergency kay Arjin, kung bakit hindi nakadalo si Carla. Pero ang focus natin ngayon is kay Arjin, kay Kalingap Edo. Labas dito si Carla. Ayan, napansin nyo yung intro natin, yung pagbuhat ni Kalingap Edo. Hirap na hirap si Edo sa pagbuhat. Ang bigat ni Arjin, diba? Kawawa naman, dami talagang naawa kay Edo doon sa pagbuhat, kasi kitang-kita talaga yung pwersa niya eh. Yung pagbuhat ni Kalingap Edo kay Arjin, marami akong nabasang komento about doon na yun nga, kung bakit binuhat, kung bakit nagpabuhat pa. Kasi 'di ba, hindi naman maikakaila sa atin na upload yun, video yun, 'di ba? Maraming makakanood. Ibig sabihin, lahat na may mga experience na ganyan, hika o atake sa asthma, mga ganyan, mapapanood din nila. At may mga experience din sila na nagsasabi na kaya pa naman daw yung maglakad, 'di ba? Tapos kung hinang-hina na, bakit daw talagang kapit pa kay Papa Eds. Ayan. Tapos ako naman, ang komento ko, dahil talagang experience ko to ha, wala naman akong hika. Pero nung nakarang linggo kasi, masama yung pakiramdam ko. Talagang inaatake ako ng ubo. At sa sobrang ubo ko, para akong hinihika. Pag ganun yung sitwasyon, hindi mo talaga kayang mahiga. Talagang natulog ako nung nakaupo. Di ako mapakali kung saan ako babaling dahil yun nga, parang hinihingal ako. Kaya nagulat ako nung makita ko sa Arjin pagdating ni Kalingap Edo na nakahiga. Tapos nung sumakay sa kotse, nakahiga sa hita ni Carla. Kaya sabi ko, dapat siya mismo yung dapat na, kasi hindi, wala namang alam si Carla, di ba? Siya yung dapat na uupo talaga. Kahit hirap na hirap ka, kahit nangihina ka, uupo ka dahil sa hirap talagang humingal. Kaya nagulat ako, yun na lang is naging parang questionable sa akin. Paano pa kaya yung may mga experience ng hika na nagsasabi na yun, kaya pa naman daw maglakad nun, hinihingal, tapos yun nga, bakit asan yung mga kagamitan niya para sa karamdaman niya. Ayan. Pero bago tayo mag-continue sa ating reaction, sa ating mga masasabi, panoorin natin tong vlog ni Kalingap Edo na hindi ko alam kung napabuti ba or may napasama. 'Di ba? Para sa akin parang may negative at may positive. Positive dahil syempre kahit papaano dagdag kita kay Kalingap Edo, dagdag pantulong, 'di ba? Pero parang medyo may negative din, may napasama ng konti. Kasi nandyan nga si Roseanne, 'di ba? Tapos yun, ang sabi, pinalabas din naman agad ng doktor dahil hindi naman talaga malala. May mga gano, 'di ba? Kasi hindi natin naiwasan na nanonood din tayo ng ibang reaksyon, nakakabasa din tayo ng mga komento, 'di ba? Yung may mga experience ng hika. Yun, kaya nagkaroon tayo ng konting kuro-kuro. Pero yung experience ko nga na inubo talaga ako na para akong may hika kahit wala naman akong hika. Talagang ayaw kong mahiga. Upo lang talaga. Kaya gulat ako bakit nakahiga si Arjin. Kasi kahit pasabihin na hirap siya, kahit nanlalata siya, uupo at uupo siya ng kusa dahil mas mahirap pag nakahiga. Ito, panoorin natin ang vlog ni Kalingap Edo. Pero ano to ha, hindi talaga ako nagre-reaction ng negative. Siguro first time natin mag-reaction ng ganito. Kaya, kasi ayaw ko talagang gumawa or mag-create ng bashing. Kaya sana yung mga magko-comment dyan, iwasan na lang natin mag-bashing or mag-bash. Kung medyo hindi maganda yung i-comment natin, mas okay na wag na mag-comment. Di ba? O kaya naman, ayan, mga ano lang, pwede naman kayo mag-comment, mga kuro-kuro nyo lang, pero iwasan natin mabash dito si Kalingap Edo, kasi vlog to ni Kalingap Edo at saka si Carla, kasi nga syempre wala namang alam ang ating baby Carla. Sergio na rin siguro, hindi natin alam ang pinakasitwasyon kasi buhay naman niya yun, siya lang talaga nakakaalam. Ito, panoorin natin. Susan!
Ano? Dahil, Arjen, nadaribog na kan ko ang gagawin mo. Bakit nandiyan ka? Ya, ang dyan sa loob dahil yung kayaan sa ako. Ikaw ba ito? Ako na mabuhat. Bakit di kayo nagtawag ng tricycle? Ngayon man. Dahil makita. Dahil mga kayang tricycle lang. Ha? Naka-hospital na siya. Kaya nga kalapit. Ang sabi ni Kalingap Edo, bakit hindi kayo nagtawag ng tricycle? Ang sabi na Rosaan, di naman kaya. Nakaupo daa siya. Parang, nakaupo daa siya. Ibig sabihin, hindi kaya ng tricycle dahil nakaupo siya. Ibig sabihin, ang salita nun is si Arjen. Na dapat nga, mas nakaupo siya. Kasi nahirapan nga siyang huminga, diba? Kaya mas dapat na nakaupo. Comment nga kayo sa iba kung mali ako. Kasi na-experience ko talaga nung isang linggo lang. Kung napapansin nyo yung boses ko medyo ano pa. Kasi gawa pa to nung ubo-ubo ko na para akong mahika. Ako na mabuhat. Bakit di kayo nagtawag ng tricycle? Ngayon man. Dahil makita. Dahil mga kayang tricycle lang. Ha? Naka-hospital na siya. Kaya, Di ba? Hindi man kaya ng tricycle. Ay, sabi ni Rosaan, walang tricycle. Hindi daw kaya ng tricycle. Nakaupo daw siya. Parang nakaupo daw siya. Para ako, ayoko sa tricycle kasi nakaupo ako dun. kaya nga kalapit. Leon na rin nandun eh. Ang sabi ni Edo. Kaya nga kalapit. Leon na rin nandun eh. Medyo hindi ko naintindihan yung sinabi ni Edo. Pero parang kung sa akin, kung sa ano ko, kumbaga, ang tricycle lang dyan ang lapit. 'Di ba? Emergency. Alam niyo ba yung mga taong emergency talaga? As in, kapag nagkatarantahan na, ang unang hahanapin talaga sasakyan. Lalabas ng pintuan at kulang na lang magtawag sa kapitbahay kung sinong may sasakyan. Sino pong may sasakyan dyan? At may pasyente kami. Kasi, magtutulong-tulong na yan yung mga kapitbahay Tapos si Arjen, kaya pa niyang bumaba. Pero ayokong kasi kagaya ng sabi ko, hindi natin alam yung pinakasitwasyon ni Arjen. Kawawa naman kung talagang hindi pala talaga niya kaya. As in, hindi niya kaya. Kasi minsan, sa atin, mas madali lang magsalita. Katulad ko, dahil na-experience ko, sasabihin ko, kaya ko. Paano na lang kung sa Arjen, hindi naman pala talaga kaya. Pero, yun nga, kung emergency nga talaga, syempre, mapapasigaw ka na sa labas, hanap ka ng tao, at tulong po, tulong. Sino po may sasakyan? Diba ganon? Ayun, continue tayo. Parang ganun yung naano ko kay Edo, na parang, yung nabululo siya, na parang hindi ko alam kung nabululo siya, hindi ko lang naintindihan. Kalapit-lapit ng parang siguro may tricycle o may sasakyan, diba? Madaling tawagin. Kasi kung si Edo nga, tinawagan pa nila. Syempre, babiyahe pa si Edo. Pagpalagay ng abutin ng ilang minuto, pinakamabilis na yung 30 seconds yata, ay 30 minutes. Pero, kung nagtawag na lang sila ng tao sa labas o ng sasakyan, mas mabilis kasi nga emergency. May idin kayo tayo. Emergency. Maghihintay ka pa ba ng tao na galing sa malayo? Emergency na. Kung may mga kapitbahay naman kayo dyan, may tricycle na pwedeng parahin. Komento ko lang to Huwag niyo ko ibabash. Syempre, real talk lang tayo kasi ako, laking dito sa lugar namin. Tabi-tabi kami dito. Wala kami sa subdivision. Subdivision ba yung nila? Yung lugar? As in, walang mga tao, walang mga sasakyan. Hindi natin alam. Hindi. Apartment yun, di ba? Apartment. Ibig sa kabilang pinto, may mga tao. Syempre, may mga close na sila doon, di ba? Pwede na silang tawagin, ate, patulong naman po, ganito, ganyan, yung kasama namin, di ba? Dahil naman yung kayaan sa ako. Hindi mo kayo buhatin? Hindi raw nila kayang buhatin. Kaya na yan. Sabi ko pa. Kasi, sa umpisa pa lang, na nahirapan na si Arjen huminga, pwede na silang bumaba nun kung ang plano pala talaga nila is dalhin sa ospital, nung kaya pa sana ni Arjen, bumaba na sila, 'di ba? Dalawa sila, ganito pababa ng hagdan. 'Di ba? Kung nakaplano pa lang dalhin sa ospital, sana nung kaya pa ni Arjen, binaba na nila sa ibaba. Kasi habang bumabiyahe si Edo, umaandar yung minuto, umaandar yung oras, 'di ba? Kailan Kailan pa?
Kailan ba yan? Kasi pag-unyat lang. Ngayon lang? Ano ba talaga? Kanina o ngayon lang? Kailan pa yan? Kanina pa, ngayon lang. Kasi, sa pagbiyahe lang ni Edo, minuto na yun. Bakit nandito kayo? Tara, tara. Yan o, nakahiga si Arjin. Dapat madadat na ni Edo. Dapat na madadat na dyan ni Edo. Nakasandal dun sa pader na may unan sa likod. Ano lang to ah? Masilang sa akin ah. Kaya mo yan. Ako na, kumabot. Kaya mo. Ay, kasi tawag sila kahit sila iyan. Bakit hindi kayo magtawag man lang kahit kina Ian? Diba, ibig sabihin, pwede rin man palang kontakin sila Ian. Wala kang ginagawa sila iyan? May po. Ika ang ano mi. Bakit di kayo nagkontak kina Ian? Ang sabi ni Rosehan, ika ang naanon me. Ikaw yung naisip namin. Parang ganun. Naabot pa man lang din ako ay hala ko sa karo. Magabatot talaga kuya ang tagas ning hawak. Ang cellphone. O, diba? Baka ano rin, inatake na siya ng hika, baka isip siya ng isip. Kaya di natin talaga pwedeng husgahan din si Arjin kasi nga, kung base sa experience lang din natin o experience ko, magkaiba. Base sa experience ng iba din, magkaiba rin. Ang sinabi ko lang naman, kung about sa hika o sa paghihingal, yun nga, dapat nakaupo siya. Talag. Diba? Talaga emergency sa sitwasyon na nakikita natin, kaya emergency na talaga. Kung bakit hinintay pa nila si Edo na nagbiyahe pa galing sa malayo, na may mga kapitbahay naman sila na pwedeng tawagin, humingi ng tulong. Wala lang. Isip ko lang. Diyos ko po. Ay, grabe. Parada. Luhay. Malas pati yan. So, diba? Kung napapanood natin to, talagang kahit tayo maawa, parang mag-aalala. Kaya lang, syempre, dahil nakabasa na tayo ng mga komento na may mga experience na may hika, may asthma. Tapos ako, na-experience ko rin na parang wala naman akong hika, para akong hinika nung nakaraang linggo. Pero nakakawa talaga sa Arjin dito ha, kung talagang masama yung pakiramdam niya. Naku, dapat pala hindi siya sa taas natutulog. Tapos lagi naka-ready yung gamit niya. Gamit sa yung sa hika. Di mo kami nag-aarong ni Carla. Kala ko nagtatamis. Yun pa. Bakit? Hindi kaya hinika siya. Natuloy pa rin nagkaroon ako ng isipin dahil sabi nga, maraming nagsasabi na yun, baka nahulog na yung loob niya kay Papa Edge, iniisip niya si Papa Edge na pupunta sa event, nagsiselos, tapos umiyak ng umiyak, kaya yan, inatake ng hika. At sana wag naman, sana hindi naman totoo yun, diba? Kasi, may maaapektuhan na, kasi sila na ni Beyonce eh, diba? Dapat kickstarter na karanda, subalan. Kaya kung iyak siya talaga ng iyak tapos sinumpong siya ng hika, totoo talaga yung hindi, kasi maraming nagsasabi na arte-arte lang daw ni Arjin. Ibig sabihin, kung galing siya sa pag-iiyak, totoo nga yung ganyang feeling, pakiramdam niya ngayon. Talagang sumama yung pakiramdam niya. Inabot siya ng hika at syak. Hindi yan kaya ning perang ay magabat. Nagabat siya. Hindi mo nga ito kaya, ito na kaya na ba? Hanip si Arjin. Ay. Bagay, kahit siguro sino, kahit tayo nandyan sa sitwasyon ni Arjin, matataranta. Kasi madali lang naman magsabi, madali lang naman maglabas ng kuro-kuro, madali lang magsabi ng komento, katulad ko. Pero yung pag nandyan tayo sa pinaka-actual na pangyayari, hindi rin natin alam, matataranta rin sigurado tayo. Ito na nga kaya? Kinalas pa ito.
Grabe. Ayan, ito. Sabi ko dapat ano eh, di ba? Naupo siya. Ay. Hindi ko malapit lang yun. Bawal siyang magpara sulo-sulo. So, pag nagsulo-sulo ay, gusto rin ka na maarap. Kaya tuloy ang daming bashing sa kanya dahil yun nga, sabi, nursing pa naman siya. Tapos yung gamit niya sa hika, napaka-imposibleng ma-misplace dahil malaki daw yun. 'Di ba? Tapos bakit daw ha? Kasi nakikimarites din tayo, alam nyo ba yun? Tapos yun nga, bakit daw, nagkataon pa talaga na yung time na may event. 'Di ba? Sino ba talagang ang ayaw niyang papuntahin? Si Edu, si Papa Eds, si Carla? Hindi natin alam, pero sana walang katotohanan yun. Sana mga kuro-kuro, mga hakakalang mga tao. Kasi hindi maganda yung ganyan pag-uugali kung nagkataon, di ba? Kaya sana mali tayo, mali sila. Meron pa? Hindi ko yata din kayo, hindi na makahingi. Nahanap ni nga ni si nebulizer. May umanda kong pagkaimang gayan. Maliit lang ba yun? Parang hand carry lang. Sabi kasi ng marami, malaki daw yun eh. Wala ko na natin sa tabi. Parang nalagay ka pa din nakakahali. Yun lang wala, makuha na ako sa tabi. Ito, dito. Kitang-kita natin na hirap na hirap magbuhat si Edo. Tapos, na-question ng iba, bakit nagpabuhat pa? Kaya naman daw maglakad pa pag ganyan. Hindi ko rin alam. Kasi kapit na kapit pa nga raw si Arjin. Yapos na yapos pa. Hindi ko alam. Pero, kayo, anong komento nyo? Grabe no, talagang kita natin yung hirap ni Edo pagbuhat. Gigil na gigil talaga siya. Hindi ko po alam kasi di ba Napagod ba? May activity ba siyang ginawa? wala naman dapat Diba? Tinanong ng nurse kung anong naging dahilan kung bakit nag-trigger yung hika ni Arjin. Ibig sabihin, kapag sinumpong talaga pala ng ganyan, may mga dahilan, hindi yung basta na lang lilitaw. Ay, hindi ko rin pala alam ha. Narinig ko lang, sabi ng nurse. usapan na lang tayo. Ito pa lang ano, baby. Yan, lumalo na lang. Darating lang muna. Sige, ilaban mo yan. Yung okay lang may lola. Dali, medyo siguro sa tingin ko, nagtagal lang dyan sila Arjin dahil by observation ng doktor. Kasi hindi naman na-confine eh. Sa akin muna guys. Ano raw? Sinudan ko ang susin. Hindi pa man yan makakata. Alam mo yan. Wala na, wala lang ako Ano, kamusta? Meron ka ba na nga? relax lang. Nag-ano labi niyo? Susugat. Kaya ano, nakakatakis yan. Pagpakla na lalaki ng tubig namin. Yung kamay niya naman. Sabi niya pagka dati naninigas yung kamay niya. Kuya, kanina po, yung mga paa niya. Ibig sabihin,
Pagdating niya hindi. Sabi ni Edo, di ba dati naninigas yung mga kamay niya, tapos paa niya. Ayun na, medyo ano. Nagawa siya ng subag ko, tapos magabag. At nangyari. Ngayon lang nangyari. Hindi po kuya, pirang beses na baga po yan. Dati din itong pag-emergency sa kanya. Ito ang pinakamalala. Mas malala pa. Pero bakit hindi siya na ano kata? Ano na siya, nahihirapan siya. Mas na siya. Nung nakaraan ba, tinaano ko na rin ito dati dito eh. Tingnan po kuya, malaman-laman. Sabi lang may asma siya. Kung ano-ano ng gamot ang iniimin niya. Pero sana naman sa sunod, no? Hindi laging si Kalingap Edo. Mas mabuti pang ano nga eh. Kasi nagkaka-issue na nga eh. Diba sabi nga ni Kalingap Edo, ibig sabihin pwede rin naman tawagan sila Ian, diba? Siyempre lalong-lalo na yung pamilya ni ni Arjin. Si pamilya niya alam niya. Hindi ko nang sabi. Baka magkaragas pa ito lang. No. Kahit ano pang mangyari, pamilya dapat yung unang sinasabihan. Diba? Ang sabi niya, hindi ko na po sinabi kasi baka magharagas pa sila dun. Baka daw mag-alala pa. Ganun talaga. Magulang sila eh. Kaya sila dapat yung unang-unang sabihan kasi hodang ano pang mangyari, 'di ba? Pero ang kailangan talaga magulang yung unang makakaalam. Wag naman sana na ganun mga mangyari, pero 'di ba? Sinong pabor doon? 'Di ba magulang talaga ang dapat unang pagsabihan. Sabi, baka magkaragas pa ito lang. Ano man na lang. Okay man na siya. Mamaya mapanood doon. Ang sabi niya, Kakagaling lang po ni mama niya dyan kanina. Kaso, pagka-alis-alis yata ni mama niya. trigger. O di ibig sabihin, kung kinuntak pa pala yung mama ni Arjin, kaya pa. 'Di ba? Kasi si Edo bumiyahe din naman eh, papunta sa kanila eh. Eh yung mama ni Arjin, ibig sabihin, baka nga nakapila pa yun doon sa sakayan. 'Di ba? Kasi kadalasan sa mga sakayan may pila. Eh paano kung nakapila pa yun doon, malapit pa lang. Eh si Edo nga bumiyahe pa. Eh dapat yung magulang. Po, natulog si Tia kagabi sa amin. Apartment po. Kailangan din malaman siya. Baka Yes. Susunduin mo, sunduin ko ito bukas. Okay, mamaya. Nakala niya hindi pa makakalabas, susunduin daw niya. Nakakatakot pati siya kuya pag ina-atake kasi naninigas baga po Kaya, yung katawan. kanina nga, kala ko kung ano nangyayari sa ano nila. Tapos yung hawak niya sa Kala akin ko kanina. mamamatay na kanina. Yung hawak niya sa akin kanina. Kaya nga eh. So, di ba? Ibig sabihin, wala tayo sa sitwasyon para manghusga, para magsabi kung ano-ano, dahil, ayan, di ba, narinig naman natin. Ibig sabihin, talagang hindi biro yung nangyari kay Arjin. Kasi nakita mismo nila, nakita nila yung sitwasyon. Tayo kasi, napanood lang natin. Pero kagaya nga ng sabi nila, 'di ba, nakakatakot kapag inatake si Arjin. Pero sana leksyon na 'yan sa kanila na kailangan laging ready yung gamit ni Arjin sa sa kanyang hika. Kasi kung tutuusin sa sitwasyon ni Arjin, dahil hindi na bago, hindi na siya yung tipong dadalhin sa ospital eh. Kasi matagal niya ng karamdaman yan, kaya dapat laging ready. Ang alam ko, yung mga dinadala lang sa hospital is yung mga first time na biglang ganyan hika. Masakit daw? Masakit yung ano niya. Talagang sasakit yung dibdib niya, lalo pat hinintay pa nila si Edo, hindi pa sila agad pumunta sa ospital or wala pa silang agad na yung nebulizer. Papatingnan ko sana ito kaso nga nung nakaraan, medyo na-busy eh. Kaya medyo na-delay. Hindi ko naman nakalain na. Naku Edo, wag mo naman thank you kasi talagang napakabait mo, pero napakaswerte ni Arjin. Pero sana wag naman niyang akuin lahat kasi may mga magulang pa si Arjin.
Tapos 'di ba, marami din naman siyang beneficiary pero wag naman na ano, as in talaga 100% na ay obligasyon mo sa'yo. Kasi parang sa akin nga mas pabor, parang sabi, hindi na kukunin ni Kalinga Prab. Pero para sa akin, siguro mas pabor sa akin na ano, na isurrender na lang ni Kalinga Edo kay Kalinga Prab. Parang isa sa mga ano, beneficiary lang, kahit hindi na angels. Kasi para makita ni Arjun ang kaibahan ng ng isang beneficiary lang talaga, hindi obligasyon ng 100%. 'Di ba? Ako napansin nyo, yung mga angels nga kapag nabablog lang, doon lang napupuntahan ni Kalinga Prab. Kapag may pabigay lang na tulong, doon lang napupuntahan. Si Arjun, parang ang nangyari kay Kalinga Edo, naging obligasyon niya na ng 100%. Na wag naman sana kasi kawawa naman si Kalingap Edo, lalo na ngayon, 'di ba? Talagang confirm na sila na ni Bibi Beyonce. Medyo makaka-apekto rin 'yon dahil syempre babae si Arjun. Tapos hindi naman kaila sa inyo na may mga nababasa tayong mga issue about sa dalawa, 'di ba? Yung ate ko nga lang nagkwento ako about dito sa nangyari. Nasabi ko muntik pang hindi makadulo si Edo dahil kung hindi nagboluntaryo si Carla, si Edo pa ang magbabantay. Ang reaction agad ng ate ko, baka sila na. Baka sila. Kung hindi si Beyonce kaya ang ano niya, confirm na sila, 'di ba? Kaya sana wag naman kunin lahat ni Edo ang obligasyon kay Arjun. Regret ang ganito. Ano po nga si JJ? Baka may mga alam si JJ na pwedeng paano sa kanya. Ano sabi nung Ano na lang, tinanong po kami, i-admit daw or papacheck upan. Sabi papacheck upan, nagkalma ka. Check up lang pala. Ayan po guys, kakatapos ko lang po nitong pagrampa namin sa Velvet Box po. At iniwan ko po si Arjun doon sa sa pangangalaga ni Carla. At yan, shout out nga pala kay Carla kasi siya ang nag-handle ng situation doon sa habang nagrarampa. Actually po, namimili po kami sa amin dalawa po ni Carla kung sino pong pwedeng mag-stay doon at tinanong ko siya, yun, sabi doon ni Carla siya na lang daw kasi para mas mabantayan niya. So, diba? Thank you talaga kay Carla. Dahil kung nagkataon na si Edo yung nagbantay, naku, napakalaking issue talaga. Naku naman. May nagsasabi nga na, yun nga, baka daw na sinadya lang ni Arjun para ayaw lang papuntahin si Edo sa event. Ang sabi, wala namang kung totoo. Totoo man o hindi man talaga, kung sakaling si Edo yung nagpaiwan at nagbantay, kawawa naman din si Edo. Ayan, kasi si Carla nga is nababash. Sigurado nababash din ang ating Edo kung siya yung nagbantay. Diba, walang tulak kabigin sa mga viewers. Wala sa mga bashing. At hindi naman tayo nagbabash. Ang nilalabas lang natin komento is sariling opinion lang naman natin. yan. Grabe, napakabuting pinsan ni Carla. Salamat sa iyo. At saka rin pala syempre kay Rose Ann kasi kung wala sila doon, siguro baka may napano na si Arjun malaking tulong yung nila doon. Yung ginawa na pag-aalalay sa kay Arjun. Diba, nandun si Rosan. Kaya kung napanood nyo din yung live ni Kuya Bal, di ko lang din kasi mahirap nang mabash oo nga naman talaga sa yung pagkakataon kung oo, nandun na yung gifted ni Carla na mabait talaga siya, kaya hindi niya pinabayaan yung pinsan niya. Pero in the other side,
naging irresponsible din siya sa pinirmahan niyang kontrata. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, ando naman si Rose Ann, na kahit nga si Rose Ann mismo, pwede siya dapat na, sige na Carla, punta ka na, ako nang bahala rito. O 'di ba? Kung sa financial naman, pwede niya namang iwanan si Rose Ann, 'di ba? Kaya ayun, kaya ang ating Bibi Carla hindi rin talaga nakaligtas na mabash na maraming mga kurkuro din kung bakit di pumunta, kasi nga yun, mabuting tao, matulungin, pero sa oras na yun nahusgahan siya, 'di ba? Na yun nga, naging napabayaan niya, parang nakalimutan niya na may, parang hindi pa nag-instinct sa ano niya na napaka-importante ng perma, na may pinirmahan kang kontrata. Buti na nga lang din at kalingap din yon, 'di ba? Sakop pa rin ng kalingap. Pero kung nagkataong ibang kumpanya, tapos may usapan na kapag hindi ka nakasunod sa kontrata, may mga policy, 'di ba? Kaya napakaswerte ni Carla. Tapos marami nga nagsasabi na hindi rin natin alam, ha, baka ayaw din talaga ni Carla. Siguro kung ako kay Carla, kung talagang kung lang kung hindi talaga niya bet o hindi niya talaga type yung mga rampa-rampa, sabihin niya na maaga kay Kuya Rab niya, no, na Kuya Rab, isa lang muna ako kahit saan, sa love team, sa mga serye-serye, wag lang talaga sa rampahan, ayoko po, 'di ba? Pero baka lang naman yun, kasi talagang baka gusto rin naman talaga niya rumampa, pero doon sa sitwasyon na nataranta siya, hindi na siya nakawala sa pagkataranta niya, na corner na siya, yun, 'di ba? Kaya wag din natin husgahan. Ako, para sa akin, yung ginawa ni Carla, okay lang din na kahit may kunting panghinayang bilang supporters, bilang tagahanga ni Carla, na kasi kung ako tatanungin, gusto ko rin talaga rumampa siya. Pero dahil yun, kasi maraming nga naman hindi naman siya talaga as in palang emergency, hindi. Kasi nga nahintay pa si Edo, 'di ba? Tapos hindi siya kinon-fine, check up lang. Yun. Kaya marami din bumilib kay Carla. Kasi nga hindi lang talaga pumasok sa isip niya na yung hindi niya pag-attend ng ramping or ng rampa is medyo makakasama sa iba. Yun. Hindi yun pumasok sa isip niya. Basta ang alam niya, gusto niya bantayan ang kanyang pinsan. Kasi nga, noon pa man, 'di ba, nung unang inatake pa si Arjin, si Carla na talaga yung nagbantay. Kung napanood niyo yung vlog ni Kalingap Edo din sa papa niya, tinanong ni Kalingap Edo si papa ni Arjin kung sino kasama pagbantay, si Carla nga. Ayun. Kaya, iwasan natin mang bash. Kasi, tayo lang din yung mapapasama. Di natin alam ang tunay na dahilan. Itong content kong to is wala lang, nakikisaw-saw lang din tayo. Tapos kunting kuro-kuro lang din, 'di ba? Na kahit may mga sinasabi ako, may mga pupasok pa rin naman sa isipan ko na pwedeng mali ako, baka talagang naman, ganito ganyan, 'di ba? Huwag tayong manindigan sa sinasabi natin dahil walang katuturan, walang kasiguraduhan na pwedeng mali rin naman tayo. At ayan, sabi kasi ni balik tayo sa usapan kay Arjin po, na po sila, nakaalis na sa ospital. Napacheck upan lang po siya doon kanina. Kanina po kasi nahirapan siyang huminga. At nataranta kami doon kasi ulang beses ko po nakita si Arjin nagkaganon, sabi daw po sa usapin kanina, nawala yata yung nebulizer. At yun, bigla siyang nahirapan huminga. Napakainit ka din kasi ng pwesto nila doon sa taas. At yung bukod pa doon, yung katawan talaga niya naninigas, no. So hindi lang, parang kakaiba yung hindi lang parang normal na asthma. So siguro sa susunod po, vlog po, kakamustahin ko siya kung ano talaga yung nangyari. Anong sabi ng doktor. Yan po. Abangan nyo na lang po mga susunod na na-upload natin dito ng update kay Arjin. At please lang po guys, wag na po nating wag na tayo mag-bash sa bata. Para mas maging kalmado ang isip niya, kasi syempre may sakit na nga siya, tas gaanin pa natin. Yun nga lang, napanood ko yung vlog ni Ma'am Bupe, lang sabi,
After na umuwi galing sa ospital, nag-TikTok na. Ano ba yan? Bigyan pa natin ng sakit sa ulo. So, ginagawa ko po to kasi para para pantulong po sa kanyang gastusin sa ospital. Yan po, Hindi naman na-confine. Lumabas din. salamat po sa panonood. At Pantulong mo na lang sa iba. Sa dami mong beneficiary. salamat po sa mga tao na nagbibigay ng prayers para kay Arjen. Lang po, sana maging yung kanyang sakit, hindi ganun kalala. Alam po, salamat. Ayan, hanggang dyan na lang din natin kunting share. Ayan nga, iwasan nating mag-create ng bashing. Ayan lang, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.